Kakaumpisa pa lang ng 2024, inaalat ka na agad sa pera? Pakinggan ang aking mga payo para maging buenas ang pitaka, Part 2. Number 5. Second hand o manghiram. Marami ka bang tambak na gamit? Nilustayan mo pero inaalikabok na lang? May mga bagay na ginagamit lang natin seasonal, katulad na lamang ng mga baby clothes, baby shoes, crib at iba pa. Marami akong kilala na bawat anak ay bagong gamit ang binibili hanggang sa itinatambak na lang para daw ipamana sa apo. Alam naman nating maluluma lang at posibleng diretso rin sa basurahan. Kung tutuusin, mas maigi nang gamitin uli ang mga lumang baby stuffs ng ating panganay at ilaan na lang sa future savings ni baby. O di kaya, bumili ng second hand na gamit. Basta, siguraduhin lang na naka-unbus ng maayos at ligtas. Number 6. Sasakyan. Naiinggit sa mga katabaong de kotse? I-check mo muna ang savings account mo kung kaya mo na talaga. Alam nyo ba na hindi nagtatapos sa pagbayad ng sasakyan ng gastos? Monthly maintenance pa lang na nagkakahalaga ng 14,000 and above, kaya mo bang i-maintain? Pwes, mag-isip-isip ka. Bumili kung kaya at huwag magpadalos-dalos lalo na kung installment. At saka ang value ng sasakyan kahit bagong model pa ang binili mo, ay bumababa kada taon dahil sa upcoming models na paparating. Kaya kung hindi pa kaya, paano ba't mag-consider ng second hand kung gusto mo talaga? Number 7. Crypto sites. Oo, usong-uso mga crypto trading at investments ngayon. Hindi ko naman sinasabing mali ang pag-invest dahil legitimate naman ang mga stock investments at sales ng mga ito. Ngunit, napakaraming Pilipino ang nalulugi sa ganitong risk dahil nakafocus lang sila sa earnings at pagtaas ng stocks habang hindi inaaral ng hustong galawan dito. Dati rin ako nalugi ng 1.5 sa ganitong website dahil nga napakadali lang naman talaga mag-top up at maghintay. Yun nga lang ang alam nating mga viewers. Maliit man ang 1.5 pero marami na rin itong papatunguhan. Kaya kung gusto mo talaga magtagumpay sa crypto trading, maging maalam sa larangan na ito. At last but not the least, 8. Lending apps. Totoo nga namang napakalaking tulong ng mga lending apps sa panahon ngayon. Kumbaga, one click lang release agad. Pero maraming Pilipino ang nalulubog lalo sa utang at nakakatanggap pa ng mga threats dahil sa ilang owner nito. In case of emergency, maiging unahin lumapit sa mga government loan agencies na may mas mababang interest at safe na transaction. Matagal din ang due date na ibinibigay nila para sa mga loaners. Mas mabilis man ang lending apps, mas reliable at mas magaan pa rin naman ang government-owned finance agencies. Yun lamang mga kapatid, mag-subscribe at i-click ang like at notification bell for more tips this 2024. See you!